So ayan ano mga tods, makikita nyo yung side by side comparison ng dalawang motor. So eto yung sinasabi ko sa inyo mga tods na mas magandang setup kumpara. Hindi, ibig ko sabihin yung setup ng rims ideal, no? So eto nakakabit sa TMX 125 natin, 2.15 by 17. Napakaganda, napakalapad tingnan sa unahan. Yan, goods lang. Pasensyahan nyo na, madumi kasi ginagamit pang pasok yun sa school eh. So, isa pang magandang mods pagdating sa ganitong motor, syempre bullet pipe. Yan, naka bullet pipe dapat para katagalan kasi pag mga ganitong pipe, nabubulok yan, kinakalawang, no? Maganda stainless. Pero mas maganda kung itsura lang siyang bullet pipe pero tahimik siya. Mas maganda kung ganun mga tuds. Kasi ngayon napakahigpit na ng ano natin. Napakahigpit ng mga bayan-bayan, ng mga municipalities pagdating sa mga tambutso. So sa panlikod na tires o rim, ayan maganda 3.0 mga tuds. Pasensya nyo madumi. Yan 3.0 yan. Naka 3.0 tayo sa likod. Ang gulong naman na 9080. Eto maganda dito yan kasi bukod sa malaki pa yung space na pwede kang maglaki ng gulong, or kahit itong goma na to yung gamitin mo ulit, pwedeng pwede. Ang sukat kasi nito 2.15. Yan 2.15. Pwedeng ang gawin mo, ilipat mo na lang tong panlikod, lipat mo sa harap para maging katulad na ito yung itsura. Tapos bibili ka na lang ng another rim na 3.0. So ayan, sa pagdating sa dalawang motor na to mga tuds, halos magkaparehas lang sa kasi sila eh. Ang disadvantage lang halimbawa kapag TMX 125 yung binili mo no mga tuds, syempre babaguhin mo, pwede mo naman siyang baguhin na ganito, ma-achieve mo yung forma na ganito no mga tuds. Kaya lang ang problema syempre pwede kang mahuli no, gawa nga ng syempre pasok sa modification yung gagawin mo dito sa TMX. Kung ang para sa akin, mas sulit ka pa rin kung bibili ka na ng ganito kagad ng itsura. Sa tangke palaang, oh. Sa tangke kasi, hindi mo makukuha sa TMX yan kung halimbawa, hindi ka lang din magpapalit. Kumbaga ito, as is na to, wala tong huli talaga mga tuds kasi ganito na talaga itsura eh. Kesa bibili ka ng TMX, gagawin mong ganito itsura. Although nandoon yung mas quality ang makina, kumbaga mga tuds, pero hindi naman nagkakalayo yung performance ng dalawang yan. Kahit ito ay 150cc, ito ay 125 lang. Ayun, tingnan nyo yung makina. So madalit sabi mga tuds, ang iniba lang ng keyway sa makina na ito ay head at block, no? Kasi timing chain na ito mga tuds kumpara doon sa isa na push rod. Pero tingnan nyo yung itsura oh. Halos mag-asing katulad sila ng itsura. Pero hindi ko sinasabing magkatulad sila. Kumbaga CG125 or CG150 engine derived ito no mga tuds. Hindi ko sinasabing siya yun mismo, pero may mga kasukat na parts yan for sure. Sa starter, mas malaki pa rin pala yung starter ng TMX. Ang talagang hindi may kakailang pagkakatulad nila yung ito yung carb niya mga tuds. Ito pinagkaiba naman sa TMX, manual naman ang choke nitong TMX. Ayan pamanual. Ito yung choke ko, pamanual ang choke. Ito naman dito sa taas, cable type. Manual din naman siya, kaya lang cable, hindi mo na miski aabutin dito. Ayan cable type. Di ba? So malaking bagay din 'yon para sa akin, or plus points 'yon.
Exhaust engine ha, may tensioner. Ito wala. Sa carb ko, kabit pa yung ano ko. So sa carb ayan, tsura ng carb niya. So all in all, mga tuds, kung talagang gustong gusto nyo yung forma na ganito, much better na ito yung bilhin nyo na kagad. Kasi walang huli, affordable, maporma na kagad, no mga tuds. Para sa akin, dahil nasakyan ko itong yung Keyway Copy Racer 152 na to, para sa akin goods na din ang quality. Hindi man ganun ka goods yung quality, honestly. Yung pakiramdam ng pagkamotor nito, honestly saying, katulad lang halos din ng ng mga Rusi, mga tuds. Ang quality or yung feeling ng pag dinadrive mo siya ay parang Rusi lang din. Halos wala silang pinakaiba. Gawa ng sa engine performance. Pero eto mga tuds, kasi nga 150cc siya, talagang may mas lakas or may mas power dito kumpara dito sa TMX 125. Nang konting-konti lang. Pero overall na performance mga tuds, malakas din ito. Matipid sa gas. Napaka-brusko ng tangke. Ayan Dito pa lang sa side cover Kapag sa TMX malaki pa ang magagastos nyo. Ang base bike na halimbawa, ang base bike brand new na TMX 125, presyo niya ngayon nasa 55 ba, 55 hanggang 58k ang cash. Ito 62,000, ganito na itsura. Wala ka na halos babaguhin. Pero ayun, binanggit ko kanina na mas maganda kung magpalapad ka lalo or magpapalapad ka pa ng mas malapad na rim. Dito, daming malapad nun. Mas malapad na rims para ayun, mas gumanda ang tindig ng motor na to mga tuds. Kasi parang naano ako dito naninipisan pa ako sa gulong. So yun lang naman ang naging timing naman. So yun lang naman ang aking comment dito sa motor nito. Pero overall, honestly speaking, sulit ka na din sa 62,000 pesos mo pagdating sa Keyway Copy Racer 152 mga tuds. Disc brake harap. Yan. Tapos pogi siya kasi, ang pogi talaga ng motor na 'to Ang pogi niya tingnan. Kapag halimbawa hindi marunong yung or halimbawa makakakita sa'yo hindi marunong tumingin sa motor mapapagkamalang big bike no? Mga tuds, yung mga Triumph ang itsura. Triumph na classic ang itsura, no? Ganda para sa akin.